Are you blind? Kahit kailan, ang amoy ng estero ay hindi maitatago ng kahit anong murang pabango. Tumingin ka sa dinadaanan mo dahil ang halaga ng sapatos na natapakan mo ay hindi kayang bayaran ng buong pagkatao mo, hampas lupa. Ang malagkit at mapulang alak ay dahan-dahang gumapang pababa sa murang puting uniforme ni Elise. Iniiwan ang isang mantsa na kasing kulay ng sariwang dugo. Walang tigil ang malulupit na salita ni Camila, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Alcantara, habang buong pagmamalaking iwinagayway ang isang walang laman na kopa ng wine. Sa isang marangyang bulwagan sa Makati, kung saan libu-libong piso ang ginagastos para lamang sa kaarawan ng isang asong may lahi, nakaluhod si Elise. Pinupunasan niya ang sahig na marmol gamit ang isang manipis na basahan. Bawat diin ng kanyang nanginginig na mga daliri sa sahig ay may kasamang paglunok ng malaking bukol sa kanyang lalamunan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng paglaban, ngunit kailangan niya ang trabahong ito. Ang kakarampot na bayad sa pagiging tagapagsilbi ngayong gabi, ang magiging pambayad sa butas-butas nilang bubong, at sa papalapit na bayarin sa paaralan ng kanyang anak. Kaya naman, yumuko siya ng mas mababa, tahimik na hinahayaan ang sariling lamunin ng panlalait, alang-alang sa pag-ibig ng isang ina. Isang maliit, ngunit matapang na figura, ang biglang humarang sa pagitan niya at ng mapangmatang senyora. Ang 9 na taong gulang na si Zia, na sumama lamang upang maghintay sa gilid habang nagtatrabaho ang ina, ay mabilis na lumapit at mahigpit na humawak sa braso ni Elise. Tinitigan ng bata si Camila gamit ang mga matang hindi marunong matakot sa kinang ng mga diamante at ginto. Hindi po nabibili ng pera ang mabuting asal. Wala po kayong karapatang saktan ang nanay ko. Nanlaki ang mga mata ni Camila sa matinding galit dahil sa pagkapahiya sa harap ng kanyang mga bisita. Ang kanyang kamay na puno ng mga alahas ay mabilis na umangat sa ere, handang dumapo sa inosenteng mukha ng bata upang ituro ang malupit na leksyon ng lipunan. Napapikit si Elise at mabilis na ikinulong ang anak sa kanyang mga bisig. Inihaharap ang sariling likuran upang saluhin ang inaasahang sakit. Ngunit ang hapdi ay hindi kailanman dumating. Isang malapad at pamilyar na palad ang mahigpit na pumigil sa pulso ni Camila. Nang imulat ni Elise ang kanyang mga mata, tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng bulwagan. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang bilyonaryong si Aurelio Isandro Vergara, ang tinitingalang asawa ni Camila, ang lalaking nagmamay-ari ng kalahati ng lungsod, at ang lalaking nag-iwan sa kanya sa gitna ng bagyo 10 taon na ang nakalilipas. Unti-unting ibinaba ni Aurelio ang kamay ng kanyang nagwawalang asawa. Ang kanyang malamig at seryosong paningin ay bumaba patungo sa batang babae na nakatayo at nakayakap kay Elise. Sa sandaling magtama ang kanilang mga paningin, isang matinding pagyanig ang yumanig sa buong pagkatao ng bilyonaryo. Tila siya nanalamin sa isang napakalayong nakaraan. Ang hugis ng panga ng bata, ang matapang na arko ng mga kilay, at ang malalim na titig nito ay isang eksaktong replika ng kanyang sariling mukha noong siya ay bata pa at nakikipaglaban sa kahirapan sa probinsya ng Leyte. Ang hangin sa kanyang mga baga ay tila biglang ninakaw. Bumilis ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat habang pinagmamasdan ang lumpong pisngi ng bata na nagpapaalala sa isang pamilyar na ngiti. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Elise. Walang luha sa kanyang mga mata. Walang panginginig sa kanyang mga labi. Isang napakalamig at blangkong pagtingin ang ipinukol niya sa lalaking minsan niyang pinag-alayan ng buong buhay. Ito ang tingin ng isang babaeng matagal nang inilibing ang lalaking nasa kanyang harapan. Isang pagtingin na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal o sumbat. Mahigpit niyang hinawakan ang mainit na kamay ni Zia. Maingat na itinago ang bata sa kanyang likuran na parang isang inang ibon na nagpoprotekta sa kanyang pugad
mula sa isang mapanganib na ahas. Walang anumang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Tinalikuran niya ang bilyonaryo at naglakad palayo kasama ang kanyang anak. Bit-bit ang tanging natitirang dignidad sa kanyang pagkatao, iniiwan ang marangyang mundo na minsan nang sumira sa kanya. Naiwan si Aurelio na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Hindi niya marinig ang mga pagrereklamo at matatalim na salita ni Camilla sa kanyang tabi. Manhid ang buong katawan niya habang ang kanyang isip ay patuloy na binubulabog ng isang napakalakas at dumudurog na katanungan. Anak ko ba siya? Ang katanungang iyon ay mabilis na naputol nang ang biglaang pag-iilaw at panginginig ng kanyang telepono mula sa loob ng kanyang bulsa ay bumasag sa kanyang pagkatulala. Isang tawag mula sa kanyang ina, si Doña Carmen, ang naghihintay ng kasagutan. Isang pangalan na muling magpapaalala sa kanya ng mga kasalanang pilit niyang tinatakasan. Ang malamig na liwanag mula sa screen ng kanyang telepono ay tila isang matalim na patalim na sumusugat sa dilim ng kanyang isipan. Habang mabilis na naglalakad palayo sa maingay at magarang bulwagan, pinindot ni Aurelio ang sagot sa tawag ng kanyang ina. Ang hangin sa labas ng hotel ay mabigat at mapangapi. Ngunit mas nakakasakal ang boses ni Doña Carmen na agad na sumalubong sa kanya mula sa kabilang linya. Aurelio, nasaan ka na? Nagwawala si Camilla sa loob. Pinapahiya mo ang asawa mo sa harap ng maraming tao. Huwag mong kalimutan kung sino ang nag-ahon sa atin mula sa putik ng Leyte. Utang na loob natin sa pamilya Alcantara ang lahat ng meron ka ngayon. Kaya bumalik ka doon at suyuin mo ang asawa mo. Humigpit ang hawak ni Aurelio sa kanyang telepono hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ang larawan ng batang babae na may matapang na mga mata ay patuloy na nakaukit sa kanyang balintataw. Unti-unting ginigiba ang matibay na pader ng kanyang emosyon. Nahihirapang huminga, tinanong niya ang kanyang ina tungkol sa babaeng matagal na niyang ibinaon sa limot. Pinigilan niya ang panginginig ng kanyang boses nang banggitin niya ang pangalan ni Elise. Isang mapaklang tawa lamang ang isinukli ng matanda. Sinabi nitong isang bayrang babae lamang si Elise na nasilaw sa pera, na malugod nitong tinanggap ang 10 milyong piso kapalit ng tuluyang paglayo at pagtalikod sa kanilang nakaraan. Walang awang pinayuhan siya ng kanyang ina na huwag nang alalahanin ang isang basurang matagal na nilang itinapon. Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Ramdam pa rin niya ang lamig ng gabing iyon, kung saan ang ulan ay walang awang bumubuhos sa maliit na inuupahang kwarto sa Quezon City. Nakatayo si Elise sa harap niya, basang-basa, habang ang mga luha ay nag-uunahang bumagsak mula sa kanyang mapupungay na mga mata. Nanginginig ang buong katawan ng dalaga habang pilit na iniaabot sa kanya ang isang gusot na kapirasong papel. Pakiusap nito, napakinggan muna siya dahil may napakahalaga siyang sasabihin. Ngunit siya, na binulag ng ambisyon at tinakot ng pagbabanta ng kanyang ina, na babawiin ang pondo sa pabagsak niyang kumpanya, ay naging duwag. Tumalikod siya. Iniwan niya ang babaeng nag-alaga sa kanya sa mga panahong wala pa siyang pangalan at kakampi sa mundo. Ang pagsasara ng mabigat na pintuang kahoy sa pagitan nila ang naging huling alaala niya kay Elise. Isang alaala na ngayon ay unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao. Sa tuwing maaalala niya ang pamamakaawa nito, nabalik lamang ang diwa ni Aurelio nang maramdaman niya ang matapang na lamig ng aircon sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi niya namalayang narating na pala niya ang kanilang tahimik at malawak na mansyon, isang bahay na puno ng mamahaling kagamitan, ngunit walang anumang bakas ng init ng isang tunay na tahanan. Dumiretso siya sa kanyang silid-aklatan, hinubad ang kanyang kurbata na tila sumasakal sa kanyang leeg at pabagsak na umupo sa silyang gawa sa mamahaling balat. Hindi nagtagal ay maingat na pumasok ang matandang katiwala na si Manang Fe. Ang kanyang mga hakbang ay banayad. May dalang matinding pag-aalangan habang hawak ang isang maliit at maalikabok na kahong kahoy.
Matagal na tinitigan ng matanda ang bilyonaryo bago nagsalita nang may nanginginig na tinig. Sir Aurelio, pasensya na po kung ngayon ko lang ito ilalabas. Matagal ko na po itong itinago sa ilalim ng aking mga damit. Bago po umalis si Elise noong gabing pinalayas siya ni Senyora Carmen, umiiyak po siyang nakiusap na ibigay ko ito sa inyo. Ngunit pinagbantaan po ako ng inyong ina na tatanggalin sa trabaho at ipakukulong kung makikita niyo ito. Kaya inilihim ko na lamang po dahil kailangan ko rin buhayin ang aking pamilya. Dahan-dahang inilapag ni Manang Fe ang kahon sa ibabaw ng makintab na mesa at tahimik na lumabas ng silid upang iwanan ang kanyang amo. Tinitigan ni Aurelio ang lumang kahon. Pakiramdam niya ay mas mabigat pa ito kaysa sa lahat ng nagtataas ang gusaling ipinatayo niya sa buong Maynila. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang marahan niyang tanggalin ang alikabok at buksan ang takip nito. Bumungad sa kanya ang isang mumurahing singsing na gawa sa tanso. Ito ang singsing na binili niya mula sa isang naglalakong matanda sa labas ng simbahan sa Quiapo noong mga panahong naghahati pa sila ni Elise sa iisang balot ng kanin at ulam. Pinadaanan niya ito ng kanyang hinlalaki. Ang malamig na metal ay tila nag-iwan ng nakapapasong apoy sa kanyang balat. Sinusunog ang lahat ng kanyang tinatamasang pagmamalaki at kayabangan. Napalunok siya ng mariin. Pilit pinipigilan ang pagtulo ng luhang nagbabadyang kumawala sa kanyang mga mata dahil sa matinding hiya sa sarili. Habang tinititigan ang singsing, pumasok muli sa kanyang isip ang matapang na pahayag ng kanyang ina. Totoo nga kayang pinirmahan ni Elise ang kasunduan at tinanggap ang yaman kapalit ng kanilang pag-ibig? Ano ang nilalaman ng papel na yon na matagal nang ikinukubli ng kanyang pamilya upang sirain ang pagtingin niya sa dalaga? Dahan-dahan niyang inangat ang singsing at napansin ang isang nakatuping papel na naninilaw na sa paglipas ng panahon. Nakapatong sa pinakailalim ng kahon, kinuha niya ito at maingat na binuksan, inihahanda ang sarili sa isang kontratang magpapatunay na tama ang kanyang ina at nabibili ang pag-ibig ni Elise. Ngunit nang tuluyang mabuklat ang papel, tila isang matalim na balisong ang walang awang itinarak sa kanyang dibdib. Wala siyang nakitang pirma ng pagsuko. Sa halip, tumambad sa kanya ang mga pinagpunit-punit na piraso ng isang tseke na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Ang tseke na may pirma ni Doña Carmen ay sinira at hindi kailanman ginamit. Patunay na hindi kumuha ng kahit 1 sentimo ang babaeng kanyang iniwan. Mas pinili ni Elise ang kahirapan kaysa ipagbili ang kanyang dangal at ang batang nasa kanyang sinapupunan. Tuluyang gumuho ang mundo ni Aurelio habang blangkong nakatitig sa mga punit na piraso ng tseke sa ibabaw ng mesa. Ang makintab at mamahaling sasakyan ni Aurelio ay tila isang dambuhalang dayuhan sa masikip at maputik na eskinita ng Quezon City. Sa bawat pag-ikot ng gulong sa lubak-lubak na kalsada, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang konsensya na mas mabigat pa sa bakal na bumabalot sa kanya. Pinatay niya ang makina at ang headlights upang hindi makatawag ng pansin. Hinayaan ang dilim na lamunin ng kanyang presensya. Sa labas, ang amoy ng piniritong isda, usok ng mga tricycle at ang halimuyak ng basang lupa ay nagsasama-sama sa hangin. Mga amoy na matagal na niyang kinalimutan sa kanyang buhay sa loob ng air-conditioned na mansyon at opisina. Mula sa kanyang kinalalagyan, tanaw niya ang isang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Walang kortina ang bintana, kaya't kitang-kita niya ang liwanag mula sa isang pundidong bumbilya na nagbibigay tanglaw sa mag-ina. Nakaupo sila sa isang maliit na mesang gawa sa kawayan. Sa harap nila ay hindi steak o mamahaling wine, kundi isang platito ng tuyo at isang mangkok ng sinangag. Ngunit ang dumurog sa puso ni Aurelio ay hindi ang kahirapan ng kanilang hapag, kundi ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Nakita niya kung paano maingat na hinimay ni Elise ang isda upang ibigay ang laman kay Zia
habang ang tinik at ulo naman ang inilagay niya sa sarili niyang pinggan. Isang matinding kirot ang kumirot sa dibdib ni Aurelio nang makita niyang tumayo si Zia. Kumuha ang bata ng isang kupas na panyo at marahang pinunasan ng pawis sa noo ng kanyang ina. Ang galaw na yon ay puno ng pagmamahal at pag-aaruga, isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman o naibigay sa loob ng 10 taon. Nakita rin niya nang dumaan ang isang matandang kapitbahay sa tapat ng kanilang pintuan. Agad na lumapit si Zia, kinuha ang kamay ng matanda at inilapat ito sa kanyang noo. Isang pagmamano na nagpapakita ng respeto at dangal na hindi kayang bilhin ng lahat ng kayamanan ng mga Alcantara. Napayoko si Aurelio sa manibela. Ang kanyang mga mata ay nag-init dahil sa luhang dulot ng matinding hiya. Ang anak na kanyang itinakwil ay lumaking puno ng pagmamahal habang siya na nasa tuktok ng tagumpay ay hungkag at nag-iisa. Hindi na nakayanan ni Aurelio ang bigat ng kanyang nararamdaman nang makita niyang lumabas si Elias bitbit ang isang timba upang mag-igib sa poso sa kanto. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan. Ang kanyang sapatos na gawang Italyano ay lumubog sa putik, ngunit wala siyang pakialam. Nilapitan niya ang babaeng minsan niyang minahal, ang babaeng sinaktan niya ng labis. Napatigil si Elise sa pagpihit ng gripo nang maramdaman ang presensya sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste, nagtama ang kanilang mga paningin. Walang gulat sa mukha ni Elise, tanging pagod at isang pader ng yelo. "Anong ginagawa mo dito, Aurelio?" Ang boses ni Elise ay mahina, ngunit matalim. Tila kayang humiwa ng bakal. "Umalis ka na, bago ka pa makita ng anak ko." Humakbang palapit si Aurelio. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat na tila nais magmakaawa o magpaliwanag, ngunit nanatiling nakabitin sa ere. Gusto niyang sabihin na alam na niya ang totoo, na nakita niya ang punit na tseke, na nagsisisi siya. Ngunit ang lumabas lamang sa kanyang bibig ay isang nanginginig na bulong. "Elise, I'm sorry. Hayaan mong bumawi ako. Hayaan mong ibigay ko sa inyo ang buhay na nararapat para sa inyo." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elise. Ibinaba niya ang timba at tinitigan ng lalaki mula ulo hanggang paa. "Buhay? Anong buhay ang ibibigay mo? Ang buhay na puno ng pagkukunwari? Ang buhay kung saan ang halaga ng tao ay nakabase sa laman ng pitaka?" Umiling si Elise ng kanyang nangyamnyamba. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa luha, kundi sa puot. "Ang basurang itinapon mo noon, sa gitna ng bagyo, huwag mo nang hanapin ngayon dahil na-recycle ko na mag-isa. Huwag kang magkakamaling guluhin ang tahimik naming mundo. Patay na si Aurelio para sa anak ko. Ang kinikilala niyang ama ay ang pawis at dugo na inalay ko para buhayin siya." Tinalikuran siya ni Elise. Binubuhat ang mabigat na timba na tila pasan ang daigdig at naglakad pabalik sa kanilang maliit na tahanan nang hindi lumilingon. Naiwan si Aurelio na nakatayo sa gitna ng eskinita. Ang putik sa kanyang paanan ay tila hinihila siya pababa sa impyerno ng kanyang pagsisisi. Akmang hahakbang siya upang sundan ito nang biglang umilaw ang kanyang telepono sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang malamig na liwanag nito ay nagbigay daan sa isang mensahe na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang mensahe mula kay Camila. "Alam ko kung saan ka nagpunta. Huwag mo akong subukan, Aurelio. Kung anong meron ako, hinding-hindi ko ibibigay sa mga hampas lupa. Humanda ka sa pagbabalik mo." Napatingin si Aurelio sa bintana ng bahay ni na Elise kung saan naroon ang anino ng kanyang mag-ina. Ang takot ay gumapang sa kanyang gulugod, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa panganib na dala ng kanyang paglapit sa kanila. Sa loob ng isang pribadong silid, sa isang mamahaling restaurant sa Makati, ang hangin ay mabigat at amoy mamahaling tabako at pabango. Ang ilaw ay sadyang pinalabo upang ikubli
ang mga lihim na pinag-uusapan sa bawat sulok. Nakaupo si Camila sa tapat ng kanyang pinsan na si Brandon. Ang kanyang mga daliri na pinalamutian ng malalaking diamante ay mahigpit na nakahawak sa tangkay ng wine glass habang ang mapulang likido sa loob ay umiikot. Tila sumasayaw sa ritmo ng kanyang nagpupuyos na galit. Tinitigan niya si Brandon ng may halong pagmamadali at takot. Alam niyang nahanap na ni Aurelio ang mag-ina sa Quezon City. Hindi siya maaaring magkamali. Ang mga mata ng kanyang asawa kanina sa party ay hindi nagsisinungaling. Iyon ang mga mata ng isang lalaking handang sunugin ang mundo para sa kanyang nawawalang anak. Tumango si Brandon habang inaayos ang kanyang kurbata. Isang ngisi ng kasakiman ang sumilay sa kanyang mga labi. Inilatag niya ang plano sa mesa na parang isang laro ng ahedres. Kailangan nilang bilisan. Ang mga pondo ng kumpanya ay unti-unti na nilang nailipat sa kanilang mga offshore accounts sa nakalipas na mga buwan. Ngunit kailangan nila ng isang tao na sasalo sa lahat ng sisi. Isang tao na masyadong abala sa paghahabol sa nakaraan upang mapansin na ang kanyang kinabukasan ay ninanakaw na pala sa kanya. Napangiti si Camila, isang ngingiting walang init at puno ng lason. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Brandon. Ito ang huling pako sa kabaong ng kanyang asawa. Kung hindi mapapasakan niya si Aurelio at ang yaman nito, sisiguraduhin niyang walang matitira para sa babaeng hampas lupa at sa anak nito. Samantala, sa mansyon ng mga Vergara, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng mabibigat na hakbang ni Aurelio. Ang putik sa kanyang sapatos ay nag-iwan ng mga bakas sa makintab na sahig, dumi na sumisira sa perpektong imahe ng kanilang tahanan. Sinalubong siya ni Doña Carmen sa may hagdanan. Ang matanda ay nakasuot ng seda, hawak ang kanyang rosaryo, ang muka ay puno ng dismaya at panghuhusga. Agad na inulan ng sumbat ng ina ang kanyang anak. Ipinaalala nito ang utang na loob, ang kahihiyang idinulot ni Aurelio sa pamilya Alcantara, at ang panganib na mawala ang lahat ng kanilang tinatamasa kung hindi siya susunod sa gusto ni Camila. Ang boses ni Doña Carmen ay matinis at puno ng awtoridad. Sanay na ang bawat salita niya ay batas na sinusunod ng kanyang anak. Ngunit sa gabing ito, ang batas ay nabali. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tinitigan ni Aurelio ang kanyang ina ng diretso sa mata. Ang kanyang pagod at nanlalalim na mga mata ay nag-apoy sa galit na 10 taon niyang kinimkim. Ang kanyang boses ay hindi sumigaw, ngunit ang lamig nito ay sapat na upang patigilin ang hangin sa paligid. Tinanong niya ang ina kung magkano ang halaga ng kanyang kaluluwa. Inilabas niya ang kanyang sama ng loob tungkol sa punit na tseke, tungkol sa kasinungalingang ibinenta sa kanya na mukhang pera si Elise. Nanginginig ang buong katawan ni Aurelio habang isinisigaw ng kanyang puso ang katotohanang ninakaw sa kanya ang pagkakataong maging ama. Sinabi niyang tapos na siyang maging sunod-sunuran. Tapos na siyang maging makina ng pera para sa ambisyon ng iba. Natigilan si Doña Carmen. Ang rosaryo sa kanyang kamay ay halos mapigtas sa higpit ng kanyang hawak. Hindi siya makapaniwala na ang anak na kanyang hinubog upang maging perpektong negosyante ay tumututol na ngayon sa kanya dahil lang sa isang babaeng mahirap. Sa dilim ng pasilyo sa itaas, nakasandal si Camila sa dingding, nakikikinig. Ang bawat salita ni Aurelio ay kumpirmasyon ng kanyang hinala. Ang asawa niya ay tuluyan ng tatalikod sa kanila. Kung hahayaan niya ito, ibibigay ni Aurelio ang lahat sa anak nito sa labas. Dahan-dahang pumasok si Camila sa kwarto ni Aurelio habang abala ito sa pakikipagtalo sa ina sa baba. Binuksan niya ang briefcase ng asawa na nakapatong sa mesa. Mabilis at maingat, isiningit niya ang isang stapled na dokumento sa pinakailalim ng mga papeles, mga dokumentong naglalaman ng mga peke at ilegal na transaksyon na may pirma ni Aurelio Vergara. Isinara niya ang briefcase.
Ang tunog ng pagsara ng lock ay tila tunog ng isang rehas na bakal na humahatol sa kapalaran ng kanyang asawa. Kinabukasan, ang umaga ay dumating na may dalang kakaibang bigat. Habang nakaupo si Aurelio sa hapagkainan, pilit na iniinom ang kanyang kape na tila mapait na lason sa kanyang lalamunan. Isang sunod-sunod at malakas na pagkalampag sa main door ang gumimbal sa buong kabahayan. Hindi na naghintay na pagbuksan pa sila. Pumasok ang mga ahente ng NBE na kasuot ng mga uniformeng nagbabadya ng masamang balita. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang awa. Sa gitna ng gulat ng mga katulong, lumapit ang pinuno ng grupo kay Aurelio at inilatag ang isang papel sa harap ng kanyang agahan, isang warrant of arrest, para sa kasong large-scale estafa at tax evasion. Bago pa man makapagsalita si Aurelio, naramdaman niya ang malamig at matigas na bakal na pumulupot sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng pagkakakabit ng posas ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, isang tunog na naghuhudyat ng pagtatapos ng kanyang paghahari at simula ng kanyang pagbagsak. Sa sulok ng hagdanan, nakita niya si Camila. Hindi ito umiiyak. Nakatayo ito ng tuwid, nakatingin sa kanya ng may malamig na ngiti. Habang hawak ang kamay ni Doña Carmen na tila ba sinasabing, ang nakabubulag na kislap ng mga kamera ang tanging sumalubong kay Aurelio sa sandaling ilabas siya ng mga ahente ng NBE ko mula sa kanyang sariling tahanan. Para silang mga gutom na buwitre na nag-aabang sa pagbagsak ng isang higante, nagtutulakan at nag-uunahan upang makuha ang pinakamagandang anggulo ng kanyang kahihiyan. Ang bawat tanong na ibinato ng mga reporter ay tila matatalim na bato na pumupukol sa kanyang pagkatao. Nasaan ang bilyon-bilyong pisong nawawala? Totoo bang ginamit niya ang kumpanya para sa money laundering? Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Aurelio si Camila. Nakatayo ito sa gilid, suot ang isang itim na bestida at oversized na salamin. Pilit na nagpapahid ng luhang hindi naman totoo habang inaalo ng kanyang mga abogado. Ang babaeng pinakasalan niya alang-alang sa negosyo ay gumaganap ngayon sa pinakamahusay na pagganap ng kanyang buhay bilang isang asawang biktima ng panloloko. Gustong sumigaw ni Aurelio. Gustong sabihing ang babaeng iyon ang tunay na ahas. Ngunit ang higpit ng bakal sa kanyang mga pulso at ang marahas na pagtulak sa kanya, pasakay ng van ang nagpatahimik sa kanya. Ang pinto ng sasakyan ay isinara, na tila pagsasara ng kabanata ng kanyang marangyang buhay. Nang makaalis na ang mga sasakyan ng NBK ko at magsimula nang magsialisan ang mga media, naiwan sa loob ng mansyon ang katahimikan ng isang sementeryo. Hinarap ni Doña Carmen ang kanyang manugang. Nanginginig ang buong katawan ng matanda, hindi dahil sa lamig, kundi sa nagpupuyos na galit. Ang kanyang mukha ay namumula, at ang kanyang mga ugat sa leeg ay halos pumutok sa tindi ng emosyon. Hayop ka, Camila! Anong ginawa mo sa anak ko? Bakit hindi mo siya ipinagtanggol? Alam mong inosente si Aurelio. Ang sigaw ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala. Dahan-dahang tinanggal ni Camila ang kanyang salamin. Wala na ang lungkot sa kanyang mukha. Isang malamig at nakakikilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mapulang labi. Lumapit siya sa matanda. Ang kanyang takong ay lumilikha ng mariing tunog sa sahig na marmol. Ipinagtanggol? Bakit ko gagawin yon, Mama? Ang boses ni Camila ay malumanay, ngunit puno ng lason. Ako ang nagpakulong sa kanya. Ako ang nagbigay ng ebidensya. At sa mga oras na ito, ang lahat ng assets ng Vergara Group ay ligtas ng nakapangalan sa akin at kay Brandon. Napahawak si Doña Carmen sa kanyang dibdib. Tila inalisan siya ng hangin. Wala kang utang na loob. Matapos kitang tanggapin. Matapos kong itaboy si Elise para sa'yo. Tumawa ng mahina si Camila. Isang tawang walang bahid ng saya. Huwag kang magmalinis. Ginawa mo lang yon dahil kailangan mo ng pera ng pamilya ko. Pareho lang tayong mukhang pera, Carmen. Ang kaibahan lang, ako ang nanalo.
Lumapit pa siya at bumulong sa tenga ng matanda. Wala ka ng silbi sa akin. Wala ka ng anak. Wala ka ng yaman. Isa ka na lang basurang iiwan sa mansyong ito. Ang mga salitang yon ang huling dagok. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen. Ang kanyang bibig ay bumuka upang sumagot. Ngunit walang lumabas na boses. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bumagsak ang matandang katawan sa sahig. Ang kanyang ulo ay tumama nang mariin sa paanan ng hagdanan. Ang kanyang kamay ay nakataas, nanginginig na inaabot si Camila, humihingi ng tulong. Ngunit tinitigan lamang siya ni Camila na parang isang duming kailangang walisin. Tinalikuran niya ang naghihingalong biyenan at naglakad patungo sa pinto. Tawagan niyo ang ambulansya pagkaalis ko. Utos niya sa mga katulong ng walang lingon-lingon bago tuluyang lumabas ng bahay. Samantala, sa loob ng masikip at mabahong selda ng NBI, nakaupo si Aurelio sa isang sulok. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot na at ang kanyang sapatos ay puno ng putik. Ang amoy ng kalawang at pawis ng ibang preso ay sumusulasok sa kanyang ilong. Wala siyang kama, walang unan, walang dignidad. Lumapit ang isang pulis sa rehas at binato ang isang balita na dumurog sa huli niyang pag-asa. Walang abogadong darating para sa kanya. Ang lahat ng kanyang accounts ay naka-freeze at ang kanyang ina, si Doña Carmen ay isinugod sa ospital matapos matagpo ang walang malay sa mansyon. Comatose. Critical. Napaupo si Aurelio sa sementadong sahig, ang babaeng kumontrol sa buhay niya. Ang inang sinunod niya sa lahat ng bagay kapalit ng kanyang kaligayahan ay naghihingalo ngayon nang wala siya sa tabi nito. At ang asawang pinili niya ay ninakaw ang lahat sa kanya. Ang karma ay hindi lamang kumatok sa kanyang pinto. Sinira nito ang buong bahay. Lumipas ang magdamag na tila isang taon. Kinaumagahan, isang himala ang nangyari. Tinawag siya ng warden. May nagbayad ng kanyang piyansa. Isang hindi nagpakilalang tao ang naglagak ng halaga para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Lumabas si Aurelio sa presinto. Ang sikat ng araw ay masakit sa kanyang mga mata. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang suot niyang damit. Walang kotseng sumundo sa kanya. Walang bodyguard. Naglakad siya sa gilid ng kalsada. Gutom, pagod at walang direksyon. Ngunit ang tadhana ay hindi pa tapos maningil. Sa isang malaking screen sa gilid ng EDSA, nag-flash ang breaking news. Breaking! Ang matriarch ng pamilya Vergara pumanaw na kaninang umaga matapos ang matinding cardiac arrest. Ang kanyang anak na si Aurelio Vergara, nahaharap sa patong-patong na kaso at ngayoy pinaghahanap ng batas. Napatigil si Aurelio sa paglalakad. Ang ingay ng mga bus at jeepney sa paligid ay tila unti-unting nawala at napalitan ng isang matinis na tunog sa kanyang tainga. Pumanaw na ang kanyang ina nang hindi man lang sila nagkaayos. Namatay itong mag-isa na ang huling alaala ay ang pagtatalo nila. Biglang nanikip ang dibdib ni Aurelio. Hindi ito simpleng paninikip. Para bang may isang higanting kamay na pumasok sa kanyang ribs at piniga ng buong lakas ang kanyang puso. Napahawak siya sa poste ng ilaw. Ang kanyang paghinga ay naging kapos at mabilis. Ang pawis ay tumulo ng malamig sa kanyang noo. Sinubukan niyang humakbang, ngunit ang kanyang mga binti ay naging gawa sa tingga. Ang mundo ay umikot. Ang aspalto ay tila naging malambot na unan na humihila sa kanya pababa. Sa gitna ng mataong bangketa, sa ilalim ng init ng araw at usok ng Maynila, bumagsak ang dating bilyonaryo. Ang kanyang mukha ay dumampi sa maruming semento. Ang huling nakita niya bago siya lamunin ng dilim ay ang mga paanan ng mga taong nagdaraan, mga taong ni hindi huminto para tingnan kung siya ay humihinga pa. Nagising si Aurelio hindi sa lambot ng kanyang mamahaling kama, kundi sa init at lagkit ng hangin na tila yumayakap sa kanyang buong katawan. Ang kanyang unang nalanghap
ay ang masangsang na pinaghalong amoy ng alkohol, gamot, at pawis ng napakaraming tao na nagsisiksikan sa isang masikip na silid. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang tumambad sa kanya ay ang kalawangin na elisi ng isang lumang bentilador na pilit na umiikot sa itaas, naghahatid ng hangin na mas lalo lamang nagpapabigat sa kanyang paghinga. Wala siya sa St. Luke's o sa alinmang pribadong ospital na pagmamay-ari ng mga Alcantara. Nasa isang pampublikong ward siya. Sa kanyang kanan ay isang matandang umuubo nang walang humpay at sa kaliwa naman ay isang pamilyang naghahati sa isang maliit na pandesal. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit isang matinding kirot sa kanyang dibdib ang pumigil sa kanya. Paalala ng atake sa puso na nagpabagsak sa kanya sa kalsada kahapon. Isang pamilyar na anino ang tumakip sa liwanag na nagmumula sa bintana. Nakatayo sa paanan ng kanyang bakal na kama, si Camila. Suot ang isang itim na designer dress at malaking salamin. Para siyang isang dayuhan na naligaw sa mundo ng mga mahihirap. Nakatakip ang isang panyo sa kanyang ilong. Tila nandidiri sa hangin na hinihinga ng kanyang asawa. "Don't look at me like that, Aurelio." Ang malamig na bungad ni Camila habang iniaayos ang kanyang mamahaling bag. "Wala akong dalang checkbook. I just came here to see kung gaano kabagay sa iyo ang lugar na ito." Pilit na ibinuka ni Aurelio ang kanyang natutuyot na labi upang magsalita, ngunit inunahan siya ng asawa. "Blocked na lahat ng cards mo, ang mansyon, ang mga sasakyan, pati ang insurance. Everything is under my name now. You are legally bankrupt. Kaya huwag kang umasa na ililipat kita sa private suite. Dito ka nababagay, kasama ng mga taong kauri mo." Tinalikuran siya ni Camila nang walang anumang bahid ng awa. Ang tunog ng kanyang takong na tumatama sa sementong sahig ay papalyo ng papalyo hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng ingay ng ospital. Naiwan si Aurelio na nakatulala sa kisame. Ang mga luha ng galit at kawalan ng pag-asa ay tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi. Wala na siya. Tapos na siya. Ilang oras ang lumipas o baka araw. Hindi na niya namalayan. Ang gutom at uhaw ay nagsimulang kumalam sa kanyang sikmura nang biglang may isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa nurse station. Hindi ito ang matinis na boses ni Camila, kundi isang tinig na mahinahon ngunit puno ng paninindigan. Pinilit ni Aurelio na iangat ang kanyang ulo. Sa dulo ng ward, nakita niya si Elise. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at maong. Akay-akay si Zia na tahimik na nakahawak sa laylayan ng damit ng ina. Kausap ni Elise ang masungit na nurse sa counter. "Ma'am, kailangan po muna nating bayaran ang deposito bago pa man siya ma-admit." Matigas na sabi ng nurse habang hindi man lang inaangat ang tingin mula sa kanyang sinusulatan. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Elise bago niya dahan-dahang ipinatong sa ibabaw ng counter ang isang lumang lata ng biskwit na puno ng kalawang at gasgas. Ang bawat galaw niya ay mabigat. Tila ba nagdadalawang isip, ngunit nanaig ang kanyang desisyon. Binuksan niya ang takip nito. Isang matunog at matinis na agos ng metal ang bumasag sa katahimikan ng ward nang ibuhos ni Elise ang laman ng lata sa harapan ng nagulat na nurse. Libu-libong barya, mga piso, 5 at 10 ang kumalat sa ibabaw ng mesa, kasama ang ilang piraso ng lukot-lukot na 20 at 50 pesos na amoy palengke at pawis. Mula sa kanyang kinahihigaan, naramdaman ni Aurelio ang init na gumapang mula sa kanyang leeg hanggang sa kanyang mukha. Nais niyang bumuka ang sementadong sahig at lamunin siya ng buo. Ang mga baryang iyon ang mga barya na madalas niyang pandirihan at ipamigay lang sa mga pulubi sa Makati. Ngayon, ang mga baryang iyon na malinaw na inipon mula sa bawat patak ng pawis at sakripisyo ng babaeng kanyang iniwan, ang sumasalba sa kanyang buhay. Nanginginig ang mga kamay ng nurse habang binibilang ang bundok ng barya. Ito ang ipon para sa tuition ni Zia,
Ito ang pambilisana nila ng bagong sapatos ng bata. Ngunit heto, ibinubuhos ni Elise para sa lalaking walang ginawa kundi saktan sila. Nang matapos ang transaksyon, naglakad si Elise palapit sa kama ni Aurelio. Nanatili si Zia sa may pinto, nakatanaw lamang sa ama na may halong takot at awa sa kanyang inosenteng mga mata. Hindi makatingin si Aurelio ng diretso. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng matinding kahihiyan. Ang kanyang puso, na dati matigas pa sa bato, ay nadurog sa pinakamaliit na piraso sa harap ng babaeng nakatayo sa kanyang paanan. Elise? Ang pangalan niya ay lumabas sa mga labi ni Aurelio bilang isang basag na bulong, puno ng pagsisisi na 10 taon nang nakabaon sa kanyang lalamunan. Ngunit hindi siya tiningnan ni Elise ng may pagmamahal. Ang mga mata ng babae ay nanatiling tuyo at matigas, tila isang pader na hindi na kailanman matibag. Humakbang palapit si Elise. Ang kanyang anino ay tumakip sa nanghihinang katawan ng lalaki. Huwag kang magkakamali ng akala, Aurelio. Ang mga baryang iyon ay hindi bayad para sa pagbabalik ng pag-ibig ko. Iyon ay naipon mula sa bawat patak ng pawis sa pagtitinda ng kakanin sa lansangan. Pera na sana ay para sa bagong sapatos at tuition ni Zia. Tumigil ang mundo ni Aurelio. Ang bawat salita ay parang latigo na humahampas sa kanyang konsensya. Ang perang iniligtas para sa kinabukasan ng kanyang anak ay isinakripisyo para dugtungan ng kanyang walang kwentang buhay. Yumuko si Elise at inilapit ang kanyang mukha sa kanya. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng diin na mas masakit pa sa sigaw. Binuhay kita hindi dahil mahal pa kita. Binuhay kita dahil ayokong lumaki si Zia na may amang namatay sa gilid ng kalsada nang walang dangal. Kailangan mong mabuhay, hindi para sa akin, kundi para maramdaman mo ang bigat ng bawat araw na wala ka sa tabi niya. Utang mo ang buhay mo sa anak na itinakwil mo. Pagkatapos bitawan ang mga salitang yon, tumalikod si Elise at naglakad palayo. Wala nang lingon-lingon. Sa may pintuan, huminto sandali si Zia. Tinitigan ng bata ang kanyang ama sa huling pagkakataon gamit ang mga matang puno ng awa at pagtataka bago tuluyang sumunod sa ina at maglaho sa pasilyo. Naiwan si Aurelio sa gitna ng ingay ng ward. Ang hiya ay parang apoy na tumutupok sa kanyang buong pagkatao. Hindi na niya napigilan ang pag-alog ng kanyang mga balikat. Hinila niya ang manipis, magaspang at amoy Zonrox na kumot ng ospital at itinakip ito sa kanyang mukha. Sa ilalim ng madilim na tela, doon niya ibinuhos ang mga hikbi na walang tunog, ang mga luhang matagal nang naipon ng isang lalaking akala niya ay nasa kanya na ang lahat. Ngunit ngayon ay napagtantong siya ang pinakamahirap na tao sa mundo. Lumipas ang ilang araw ng pagpapagaling sa impyerno ng pagsisisi. Unti-unting bumalik ang lakas ni Aurelio, ngunit ang kanyang diwa ay nanatiling basag. Habang nakatulala sa bintana at pinapanood ang paglubog ng araw na kasing kulay ng dugo, ang katahimikan ng kanyang pag-iisa ay nabasag. Isang pares ng sapatos na pormal ang pumasok sa kanyang paningin. Ang bawat hakbang nito sa sementadong sahig ay nagpapahiwatig ng awtoridad at layunin. Nag-angat ng tingin si Aurelio. Sa paanan ng kanyang kama ay nakatayo ang isang babaeng hindi pamilyar sa kanya. Ngunit ang tindig nito ay nagpapaalala sa tapang ni Elise. Nakasuot ito ng formal na business suit. May bitbit na makapal na itim na folder. Tinitigan siya nito ng diretso, walang awa, ngunit puno ng profesionalismo. Mr. Aurelio Vergara? Tanong ng babae habang inaayos ang kanyang salamin. Ako si Attorney Salve Montenegro. Ipinadala ako ni Elise at hawak ko sa folder na ito ang susi ng iyong kalayaan at ang posas para sa asawa mong si Camila. Inilapag ng abogada ang folder sa kanyang tiyan. Ang bigat nito ay tila ang bigat ng hustisyang matagal nang hinihintay. Ang mabigat na folder na inilapag ni Attorney Salve Montenegro
Sa tiyan ni Aurelio ay tila naglalaman hindi lamang ng mga dokumento, kundi ng bigat ng 10 taong paghihirap at pagbangon. Mula sa kanyang kinahihigaan sa ospital, pinakinggan ni Aurelio ang kwento ng abogada. Si Salve, na ngayon ay isa ng matagumpay at kagalang-galang na tagapagtanggol, ay dating batang lansangan na tinuruan ni Elise bumasa at sumulat sa ilalim ng tulay ng Quiapo. Habang ang ibang guro ay sumuko na sa kanya, si Elise ang nagbigay sa kanya ng lapis, papel at pangarap. Ang utang na loob na ito ang nagtulak kay Salve upang halukayin ang bawat sulok ng mga transaksyon ni na Camila at Brandon hanggang sa matagpuan niya ang mga nakatagong offshore accounts na nagpapatunay ng kanilang pagnanakaw. Sa araw ng paglilitis, ang korte ay napuno ng bulong-bulungan at kislap ng mga kamera. Nakaupo si Aurelio sa panig ng depensa, suot ang isang lumang barong na hiniram lamang niya. Wala na ang kanyang yabang, tanging ang katahimikan ng isang taong handang tanggapin ang anumang hatol. Sa kabilang banda, si Camila ay nakaupo ng tuwid, suot ang pinakamahal niyang damit, at puno ng kumpiyansa na ang kanyang pera at impluwensya ang magliligtas sa kanya. Ngunit ang kumpiyansa ay unti-unting naging takot nang isa-isang ilatag ni Attorney Salve ang mga ebidensya, ang mga pekeng pirma, ang mga CCTV footage ng pakikipagtagpo ni Brandon sa mga bank managers at ang mismong testimonya ng isang takot na accountant na kanilang tinakot. Lahat ay bumuo sa isang malinaw na larawan ng kasakiman. Nang ibaba ng hukom ang hatol, ang mariing pagpukpok ng maso sa kahoy na mesa ay umalingaw-ngaw sa buong silid, na tila tunog ng pagsasara ng pintuan ng impyerno para sa mga nagkasala. Guilty. Habang buhay na pagkakakulong, hindi makapaniwala si Camila. Napatayo siya at nagsisisigaw. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at hiya. Pilit siyang nagpupumiglas habang ang malamig na posas ay ikinakabit sa kanyang mga pulso. Ang parehong posas na ipinasuot niya noon sa kanyang asawa. Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang mga kaibigan niya sa alta sosyedad, ang mga politikong kanyang inimbita sa mga party. Ngunit lahat sila ay umiwas ng tingin. Sa huli, ang tanging nakita niya ay ang mapait na katotohanan na kapag wala ka ng pakinabang, wala ka na ring kaibigan. Ang kanyang tawa ay naging iyak ng isang baliw habang kinakaladkad siya palabas ng korte. Iniwan ang kanyang dignidad sa sahig. Napawalang sala si Aurelio sa lahat ng kaso, ngunit ang tagumpay ay may kapalit. Ang Vergara Group ay tuluyan ng bumagsak. Ang mga ari-arian ay kinumpiska ng bangko upang bayaran ang mga utang na iniwan ni Camila. Sa labas ng korte, naghihintay ang ilang natitirang empleyado ng kumpanya. Sila ang mga loyal na sekretarya, driver at janitor na hindi sumuko sa kanya. Wala nang maibibigay na separation pay si Aurelio. Ang kanyang mga bulsa ay walang laman. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang suot na relo, isang Patek Philippe na huling alaala ng kanyang karangyaan, at ang kanyang gintong sing-sing. Wala na akong pera. Ang basag na tinig ni Aurelio habang inaabot ang mga alahas sa kanyang matandang sekretarya. Ibenta niyo ito. Paghatian niyo ang mapagbebentahan para sa huli niyong sahod. Patawarin niyo ako sa pagkabigo ko bilang inyong pinuno. Tinalikuran ni Aurelio ang gusali ng korte at ang lungsod na naging saksi sa kanyang pag-angat at pagbagsak. Wala siyang dalang maleta. Wala siyang dalang plano. Ang tanging dala niya ay ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang piraso ng damit at ang determinasyong hanapin ang kanyang sarili sa lugar kung saan siya nagsimula. Naglakad siya patungo sa istasyon ng bus, sumasakay sa ordinaryong biyahe pauwi sa probinsya ng Leyte, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang simpleng tao na naghahangad ng kapayapaan. Isang buwan nang lumipas, ang ulan sa Quezon City ay tumigil na. Nag-iiwan ng amoy ng basang lupa at bagong pag-asa. Pag-uwi ni Elise galing sa palengke, napansin niya ang isang piraso ng papel
na nakaipit sa ilalim ng kanilang pintuan. Dahan-dahan niya itong pinulot. Hindi ito pera. Hindi ito sulat ng pagmamakaawa. Ito ay isang simpleng drawing gamit ang lapis at uling. Sa papel, nakaguhit ang isang maliit at simpleng paaralan sa gitna ng bukid. Ang mga bintana ay malalaki. At sa harapan ay may nakasulat na pangalan sa magandang sulat kamay. Zia's Hope Learning Center. Sa likod ng papel, walang mahabang paliwanag. Tanging isang maikling pangungusap na nagpatigil sa paghinga ni Elise at nagdulot ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hihintayin ko kayo, kahit gaano katagal. Napatingin si Elise sa malayo, kung saan ang langit ay unti-unting nagiging kulay kahel. Ang hangin ay tila bumulong ng isang paanyaya at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman niya ang isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan. Ang pag-asa na baka sakaling pwede pang itama ang mga pagkakamali ng kahapon. Ang tirik na araw sa probinsya ng Leyte ay walang patawad. Tila ito isang nag-aalab na mata na nakatuon sa lupa. Sinusubok ang tatag ng sinumang mangahas na humamon sa init nito. Sa gitna ng isang malawak na bukirin kung saan ang lupa ay tuyot at ang hangin ay puno ng alikabok, isang lalaki ang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng semento. Si Aurelio Vergara, ang dating hari ng Makati na hindi sanay madampian ng kahit isang butil ng pawis, ay hindi na makilala. Ang kanyang mamahaling suit ay napalitan ng isang kupas na puting kamiseta na ngayon ay kulay abo na dahil sa dumi at pawis. Ang kanyang balat, na dati makinis at maputi, ay sunog na sa araw at nagbabalat. Ang kanyang mga kamay, na sanay lamang humawak ng mamahaling ballpen at wine glass, ay puno na ngayon ng magagaspang na kalyo at sugat mula sa paghahalo ng semento at paglalagari ng kahoy. Sa di kalayuan, nakakubli sa likod ng malalagong puno ng mangga, tahimik na nakamasid sina Elise at Zia. Dumating sila kaninang umaga lulan ng isang maingay na bus. Dala ng matinding kuryosidad at ang liham na iniwan ni Aurelio. Mahigpit ang hawak ni Elise sa balikat ng anak, pinipigilan ang sarili na lumapit. Gusto niyang makita kung hanggang kailan magtatagal ang pagpapanggap ng kanyang asawa. Gusto niyang makita kung kailan ito susuko at babalik sa syudad. Ngunit ang nakita niya ay nagpabigat sa kanyang dibdib. Pagsapit ng tanghalian, hindi nagpahinga si Aurelio sa ilalim ng lilim. Naupo siya sa ibabaw ng mga nakatambak na hollow blocks kasama ang ibang karpintero. Inilabas niya ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng kanyang baon, isang tasa ng kanin at isang pirasong tuyo. Walang mesa, walang kubyertos. Nakita ni Elise kung paano magkamay si Aurelio, maingat na hinihimay ang isda at isinusubo ang kanin na may halong alikabok ng konstruksyon. Tumatawa siya kasabay ng mga trabahador, isang tawa na pagod, ngunit totoo, malayo sa mga plastik na ngiti na ibinibigay niya noon sa mga party. Biglang nagbago ang ihip ng hangin, isang malakas na uga ang yumanig sa itinatayong istruktura. Ang tali na humahawak sa isang mabigat na biga sa itaas ay napigtas dahil sa kalumaan. Ang kahoy ay bumulusok pababa, direkta sa pwesto ng isang matandang karpintero na abala sa pagsusukat. Walang pag-aatubili. Tumakbo si Aurelio. Hindi siya sumigaw. Ginamit niya ang kanyang buong lakas upang itulak ang matanda palayo. Ang mabigat na kahoy ay bumagsak, hindi sa lupa, kundi sa braso ni Aurelio na ginamit niyang panangga. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa buto at laman ay nagpatigil sa paghinga ng lahat ng nakakita. Napadaing si Aurelio, isang impit na ungol ng sakit, habang napaluhod siya sa lupa, hawak ang kanyang dumurugong braso. Ang pulang likido ay mabilis na umagos, humahalo sa semento at lupa. Sa likod ng puno, napahawak si Elise sa kanyang bibig upang pigilan ang isang tili. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan ni Zia sa kanyang tabi.
Gustong tumakbo ni Elise. Gusto niyang dalahin ang kanyang first aid kit. Ngunit nanatili siyang nakapako sa kanyang kinatatayuan. Nakita niya kung paano inuna ni Aurelio na tanungin ang kalagayan ng matandang iniligtas niya bago indahin ang sariling sugat. Tinanggihan nito ang alok na itigil ang trabaho. Kumuha lamang ito ng retaso ng damit. Itinali ng mahigpit sa sugat upang pigilan ang pagdurugo at muling kinuha ang pala upang magpatuloy sa pagtatrabaho. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi na ang bilyonaryong duwag na tumalikod sa kanya 10 taon na ang nakalilipas. Ito ay isang lalaking tinutubos ang kanyang mga kasalanan hindi gamit ang salapi, kundi gamit ang kanyang sariling dugo at pawis. Lumipas ang maghapon at nilamon na ng dilim ang paligid. Isa-isa nang nagsiuwian ang mga trabahador, ngunit naiwan si Aurelio. Sa tabi ng isang lumang poso, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sinimulan niyang linisin ang kanyang katawan. Ang tubig na lumalabas sa gripo ay malamig. Nagbibigay ng kaunting ginhawa sa kanyang pagod na kalamnan. Dahan-dahan niyang tinanggal ang duguan at maruming tali sa kanyang braso. Ang sugat ay malalim at namumula. Humahapdi sa bawat patak ng tubig. Napapikit si Aurelio, hinihiling na sana ang sakit na ito ay sapat na upang hugasan ang bigat ng kanyang nakaraan. Mag-isa, pagod at nasasaktan, ito ang kabayaran sa kanyang mga ambisyon. Habang nakayuko at hinahayaan ang tubig na umagos sa kanyang mukha, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Hindi ito ang mabibigat na hakbang ng isang trabahador. Ito ay magaan, tila hakbang ng isang anghel. Inangat ni Aurelio ang kanyang ulo. Ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang buhok at pilik mata. Sa kanyang harapan, nakalahad ang isang maliit na kamay. Hawak nito ang isang malinis, puti at plansadong panyo. At kasabay ng pag-abot ng panyo ay ang pamilyar na amoy na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang amoy ng sabon at pulbos na laging gamit ng kanyang anak. Dahan-dahang inangat ni Aurelio ang kanyang paningin mula sa panyo patungo sa mukha ng nagmamay-ari nito. Ang malamig na tubig mula sa poso ay patuloy na tumutulo mula sa gripo, lumilikha ng maliliit na bilog sa maputik na lupa. Ngunit tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Aurelio. Sa kanyang harapan, sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, nakalahad ang isang maliit na kamay na may hawak na puting panyo. Ang may-ari nito, si Zia, ay nakatingin sa kanya hindi gamit ang mga mata ng isang estranghero, kundi gamit ang paningin ng isang anak na nakakita sa kabayanihan ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay ni Aurelio habang dahan-dahan niyang inaabot ang panyo. Natatakot siyang dumihan ng kalinisan ng kanyang anak gamit ang kanyang mga daliring puno ng grasa, semento at tuyong dugo. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang tela, humakbang palapit si Zia. Ang bata na mismo ang nagdampi ng panyo sa sugat sa braso ng kanyang ama. Ang hapdi ng sugat ay agad na napalitan ng isang init na gumapang mula sa kanyang braso, diretso sa kanyang puso. Tumingala si Zia sa kanya. Ang mga mata nito ay nagliliwanag sa dilim. Ang bibig nito ay bahagyang bumuka at ang mga salitang lumabas mula rito ay tila isang musika na 10 taon nang inaasam-asam na marinig ni Aurelio. Salamat po sa pagligtas kay Lolo Kiko kanina, Tatay. Ang huling salita ay binigkas ng mahina. Tila alanganin, ngunit malinaw na parang hampas ng kulog sa tainga ni Aurelio. Tatay. Sa wakas, ang salitang nag-alis sa lahat ng bigat at sakit na kanyang pinasan. Hindi na napigilan ni Aurelio ang kanyang mga tuhod na buong araw na buhat-buhat ang bigat ng mundo ay tuluyang bumigay. Dahan-dahan siyang napaluhod sa maputik na lupa sa harap ng kanyang anak. Ang dating bilyonaryong mayabang at matigas ang puso ay yumuko. Hindi siya umiyak ng malakas. Ang kanyang mga balikat ay marahang umalog, habang ang mga luhang hindi niya nailabas sa korte, sa ospital, o sa gitna ng kanyang paghihirap ay tuluyan ng bumuhos. Umiyak siya na parang isang batang matagal nang nawala.
At ngayon ay nakahanap na ng daan pauwi. Naramdaman niya ang maliliit na bisig ni Zia na yumakap sa kanyang leeg, isang yakap na nagbigay ng kapatawaran sa lahat ng kanyang kasalanan. Isang anino ang lumapit mula sa likod ng mga puno. Nakatayo si Elise. Ang kanyang mukha ay nababasa rin ng mga luha habang tahimik na pinagmamasdan ng tagpo. Ang pader na yelo na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting natutunaw. Dahan-dahang lumapit si Elise. Hindi siya nagbigay ng matatamis na salita o mga pangako. Sa halip, kinuha niya mula sa isang bayong ang isang simpleng martilyo at iniabot ito kay Aurelio. Tumingin si Aurelio mula sa martilyo patungo sa mga mata ni Elise. Sa mga matang iyon, wala na ang galit at puot, kundi isang pag-unawa at paanyaya. Marami pa tayong aayusin. Ang mahinang sabi ni Elise, mag-uumpisa tayo sa bubong ng bahay natin. Ilang buwan ang mabilis na lumipas. Ang maliit na istruktura sa gitna ng bukid ay natapos na. Wala itong grandiosong arko o marmol na sahig. Ang mga pader nito ay gawa sa pininturahang kahoy at ang bubong ay gawa sa simpleng yero. Ngunit para sa komunidad ng Leyte, ito ay isang palasyo ng pag-asa. Dumating ang araw ng inaugurasyon ng Zia's Hope Learning Center. Ang mga bisita ay hindi mga bilyonaryo o politiko, kundi mga magsasaka, mangingisda, at ang kanilang mga anak na uhaw sa edukasyon. Walang champagne, tanging mainit na tsokolate at pandesal na niluto mismo ni Elise. Sa harap ng lahat, tumayo si Aurelio hindi sa isang entablado, kundi sa lupa, kasama ng mga tao. Suot ang isang simpleng polo shirt na hiram. Hindi siya mukhang tagapagmana ng isang imperyo, kundi isang ama na puno ng pasasalamat. Ngunit sa halip na magbigay ng talumpati, isang bagay ang kanyang ginawa na nagpatigil sa lahat. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Elise at Zia. Hindi ito isang pagluhod ng pagmamakaawa, kundi isang pagluhod ng pagbibigay galang. Sa harap ninyong lahat, ang nanginginig na tinig ni Aurelio, inaamin ko ang lahat ng aking pagkakamali. Iniwan ko ang aking pamilya dahil sa pera. Ngunit ngayon, natutunan ko na ang pinakamalaking yaman ay hindi ang mga gusali at kumpanya. Ang tunay na yaman ay ang pagpapatawad ng iyong asawa, ang pagtawag sa iyo ng iyong anak na tatay, at ang pagkakataong bumangon mula sa sarili mong pagkawasak. Hinawakan ni Aurelio ang mga kamay ni Elise at Zia. Tumingin siya sa kanyang asawa at sa pagkakataong ito, ang nangiti ni Elise ay totoo na. Puno ng pagmamahal, habang ang mga bata ay masayang naglalaro sa bagong palaruan, tahimik na umupo ang mag-asawa sa isang bangkong kahoy. Walang salita, walang pangako. Ipinatong lamang ni Elise ang kanyang ulo sa balikat ni Aurelio. Pinanood nila ang paglubog ng araw. Ang ginintuang liwanag nito ay tila isang pangako ng isang mas magandang bukas. Ang init ng araw ay dahan-dahang napalitan ng malamig na hangin ng gabi. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, naramdaman nilang pareho ang init. Ang init ng isang buong pamilya. 5 taon na ang lumipas. Ang hangin sa Leyte ay kasing aliwalas pa rin ng dati. Ngunit ang dating tigang na bukirin ay isa na ngayong luntiang paraiso. Ang Zia's Hope Learning Center ay hindi na lamang isang maliit na gusali, kundi isang tahanang humihinga, puno ng tawanan at pangarap ng mga bata. Sa loob ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy, ang amoy ng kumukulong sinigang na baboy ay nangingibabaw, humahalo sa amoy ng bagong saing na kanin. Nakatayo sa harap ng kalan si Aurelio. Wala na ang bakas ng bilyonaryong may suot na mamahaling suit. Siya ngayon ay isang simpleng ama. Suot ang isang malinis na t-shirt at shorts na may ngiti sa mga labi habang maingat na tinitimplahan ang sabaw. Ang kanyang mga kalyo sa kamay ay hindi na dahil sa pagbubuhat ng semento, kundi sa pag-aalaga ng kanilang hardin at pag-aayos ng mga sirang upuan
Sa eskwelahan, dito niya natagpuan ang kapayapaan sa simpleng paglilingkod, sa init ng kusina, sa bawat araw na ginugol niya upang patunayan ang kanyang pagbabago. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Pumasok si Elise, dala ang kanyang mga gamit sa pagtuturo. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit puno ng kaligayahan. Agad siyang sinalubong ni Aurelio. Hindi ito isang yakap na puno ng drama, kundi isang yakap na puno ng katiwasayan at pag-unawa. Isang halik sa noo, isang tanong na, "Kumusta ang araw mo?" Mga simpleng bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng diamanteng ibinigay niya noon. Sa isang kuna sa gilid ng sala, mahimbing na natutulog ang kanilang pangalawang anak, isang batang lalaki na may mga mata at ngiti ni Elise. Buo na ang kanilang pamilya. Habang naghahapunan, napansin ni Elise ang isang lumang dyaryo na ipinambalot sa isda kaninang umaga. Sa isang maliit na bahagi nito ay may balita tungkol sa isang babaeng bilanggo na tuluyan ng nasiraan ng bait sa loob ng mental ward ng kulungan. Patuloy na binabanggit ang mga pangalan ng mga kumpanyang matagal nang nabura sa mundo. Napabuntong hininga si Elise. Ang hustisya ay may iba't ibang paraan ng paniningil. Pagsapit ng gabi, pagkatapos patulugin ang mga bata, naupo sila sa maliit na beranda, pinapanood ang mga alitaptap na sumasayaw sa dilim. Tahimik na hinawakan ni Aurelio ang mga kamay ni Elise. Ang mga kamay na dati makinis ay meron na ring mga kalyo mula sa pagsusulat sa pisara at paglalaba. Dahan-dahan, marahan at buong paggalang, idinampi ni Aurelio ang kanyang mga labi sa bawat kalyo sa kamay ng kanyang asawa. Ang halik na yon ay isang pagkilala sa lahat ng sakripisyo, isang pasasalamat na mas matimbang pa sa anumang ginto. Buong-buo na ang pagpapatawad dahil hindi na ito kailangang bigkasin pa. Ito ay nararamdaman sa bawat kilos, sa bawat araw. Pinagmasdan ni Elise ang natutulog na mukha ni Aurelio sa kanilang kama. Ang mga kunot sa noo nito na dulot ng stress sa negosyo ay napalitan na ng mga guhit ng ngiti. Dito, sa tahimik na gabi ng probinsya, habang yakap ang init ng kanyang pamilya, nahanap niya ang mga salitang magbubuod sa kanilang kwento. Hindi nabibili ng salapi ang kapayapaan ng loob. Ang tunay na halaga ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang palasyo, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan na panindigan ng kanyang mga pangako. At ang halaga ng isang babae ay hindi nakadepende sa taong umabandona sa kanya, kundi sa tapang niyang buuin muli ang kanyang sarili mula sa mga durog na piraso. Dahil sa huli, ang pag-ibig na pinakamatibay ay hindi ang pag-ibig na hindi nasusugatan, kundi ang pag-ibig na kayang maghilom